Wala mo lang ibalik sa ito. Ano ba, para sa'yo yan? Swerte na pulot mo pa. Yata swerte yung tawag dito eh. Ano? Fate. Destined yata na mapunta sa akin to. Anak, Nay, bakit hindi ka pa natutulog? nag-aalala pa rin po kasi ako eh. May gusto ka bang sabihin o ikwento tungkol kay Andrew? Ano naman po sasabihin ko, Nay? Alam mo, anak, nung nanliligaw sa akin ang tatay mo, ipapakipot din ako. Hindi ko inaamin sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman ko. Talaga, Nay? Oo. Tapos, may isang araw na nasaktan siya sa duty. Doon ko talaga nalaman na mahal ko siya. Kasi, ang sakit-sakit sa akin nung makita siyang nahihirapan. Sorry, Nay, ha? Hindi ko po kasi maintindihan ang nararamdaman ko eh. First time ko po kasi ma-feel to. Okay lang naman yun, anak eh. Hindi mo naman kailangan maging sigurado kagad. Basta ang importante, ang lagi mong tatandaan, kahit na anong gusto mong sabihin, ikwento, nandito lang ako. Makikinig sa'yo at pinapangako ko, hindi kita i-judge. Thank you, Nay. Good morning, Ate Yvette. Kumusta po si Andrew? Stable naman, but still resting. Ate, I'm really sorry about what happened last night. I know na mali ang magbintang. But I just feel bad about what happened. I understand. Huwag mo na isipin yun. He's just too important to me. Pati na kayong buong pamilya niya. Kaya if you'll allow me, ate, ako na po yung magbabantay kay Andrew. You already have too much on your plate. Salamat. I feel better kung mas kilala ko yung magbabantay sa kanya. And I've known you for years. And I think Andrew will be so happy to see you here paggising niya. You being a law enforcer makes me more confident for Andrew's safety. Natatakot kasi ako na baka bumalik yung taong gumawa nito sa kanya. Ate, if you're worried about that, I have a proposal. Ano kung nandyan si Zoe sa loob? Baka magrambulan pa kayo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng Zoe na yun. Sabihin niya kung ano gusto niya sabihin. Basta nandito tayo para makita natin si Andrew. Okay, basta sabi mo yan umalma ka lang. Oo naman. Ayun na yung kwarto. Sir. Bibisita lang po kami kay Andrew Dizon. Bawal ang bisita. Okay lang sir, kaibigan naman namin si Andrew. Andiyan po ba si Ma'am Yvette? Ako po si Joey Delgado, kaibigan po kami ni Andrew. Di naman po kayo magugulo, bibisita lang. Pasensya na ho. Mahigpit ang utos sa amin ni Ma'am Zoe. Walang pwedeng makapasok. Zoe, so siya yung nagbabantay kay Andrew? So nandyan si Zoe sa loob? Peter. Hoy Zoe! Lumabas ka dyan! Hanapin mo kami! Zoe! Hoy Zoe! Lumabas ka dyan! Zoe! Zoe! Lumabas ka dyan! Zoe! Huwag ka naman gulo!
Zoe, lumabas ka! Kukulit talaga. Sigurado akong kasama niyan si Joey kaya nagwawala yan ng ganyan sa labas. Andrew, don't worry. Ako nang bahala, okay? Just rest. Sisiguraduhin kong hindi ka naguguluhin ng babaeng yun. Zoe! Huwag ka namang gulo rito. Zoe! Lumabas ka dyan! Sir, makalikas. Sige na, ako nang bahala. Usap tayo ng maayos, walang sigawan. Okay lang? Wala naman tayong kailangan pag-usapan eh. Bibisitahin lang namin si Andrew. Tight ang security ni Andrew kasi may nagtangka sa buhay niya. Kaya dapat limited yung visitors. Zoe, ayaw namin ng gulo. Gusto lang namin makamusta si Andrew. Yan lang ba? Well, he's fine. Safe na siya. Nagpapahinga siya ngayon to recover and get his strength back. Eh, ba't parang ayaw mo siyang pakita sa amin? Parang tinatago mo siya eh. Eh, ikaw? Bakit pa pinipilit mo yung sarili mo na makita si Andrew? Para ano? Magpapansin? Ha? Come on, Joey. Alam na alam ko na yung diskarte mo. Dikit ka ng dikit kay Andrew para mapansin ka niya. Kaya gagamitin mo lahat ng excuses just to get in his orbit. Bakit? Kasi gusto mo siya, di ba? Am I right? Joey, you're too obvious. It's embarrassing. You know what? I think napapansin na rin ni Andrew yung ginagawa mo. Pero he's just too much of a gentleman para pagsabihan ka. But believe me, Joey, there's no chance na magustuhan ni Andrew ang isang immature kid na katulad mo. I'm telling you, may gustong manakit o pumatay kay Andrew. Alam mo, isipin ko na lang. Masaya na ako. Nagising na si Andrew tsaka nag-recover na siya. Baka it's time na ilipat siya somewhere more peaceful. This is our life, Gino. You can't just walk away from that. May plano kasi ako eh. Iniisip ko kasi yung pinakamaganda nating pwedeng gawin eh. Peter, hindi na tayong papadalos-dalos ngayon. May tutulong na sa atin. Jinho, we need your help. We don't know who else we could trust. Alam mo ba, akala ko mamamatay ka na nung awa kita.